momentous occasion. It is really a pleasure and honor, so I did not really decline, though we have the same schedule sa aming graduation. Going back to the context, nahirapan ako sa pagbuo ng speech na ito. Sa katunayan, kagabi ko lang po ito ginawa. Nag-iisip ako ng magandang kwento para kayo'y ma-inspire at ma-motivate na mag-aral ng mabuti at piliting makamit ang mga pangarap sa buhay. Tapos tayo man remember the antes. Tapreguntal mga teachers ka namon si ko sa badi amon pangarap na bida. Kung sa klase at profesyon kere kami keda. Then manada iyo answer na dimiyo may. Kere yung keda abogado. Kere keda police. Teacher. Pati artista pagali kere. Grabe din yung ambisyon na bida. Pero gusto mo ba mo makabalo kung paunsa ko na yung teacher? Do you want to know bakit ako nag-teacher? Okay. Kasi kung mag-know, tapos na po tayo. Charos. Once upon a time, si Sir Ian, graduate sa Calvario Elementary School. Naalala ko pa noon, bida-bida ako sa tuwing may mga programs. Gusto ko sumasayaw dito, sa stage na ito, tapos ako ang bida, of course. Take note, every program yun, mapa-nutrition man, mapa-buwan ng wika and all. Sumasali din ako sa sport. Paborito mong laruin ay volleyball. Dati yun, ngayon natatakot na ako sa bola. Coach ko pa noon si Ma'am Leda at si Ma'am Mariel. Masaya maging coach ang dalawang ito kasi busog ka palagi kapag may competition outside the school campus. Gasto po nila lahat, pati pamasahe sa tricycle. Masaya ang experience, ang elementary experience ko. Naalala ko pa noon, naglalakad lang kami papunta ng school at pauwi ng bahay. Taga Calvario 16 ako, so 2 kilometer papuntang school plus 2 kilometer pauwi equals 4 kilometer a day. Ang lalakad namin kasi konti lang may motor noon. Di lahat nakaka-afford ng motor. Kung may motor ka dati, mayaman ka na sa panahong iyon. Naranasan niyo bang maglakad na buslot ang tsinelas? Hindi. Tapos dati di pa semento ang daanan. So ang sakit sa paa kasi maraming bato at buslot ang tsinelas mo. 6 years yun na paglalakad. Imagine mo, i-plus mo lahat yun. Ilang kilometro yun. Diba? Pero masaya kaming naglalakad noon. Grabe, walang katulad ang saya. Di namin naisipang magreklamo dahil nga mahirap ang buhay. Saludo ako sa mga naging guro ko dito sa Calvario Elementary School. Ma'am Shirley Peña, grade 2 advisor ko. Super bait niyan. Ma'am Andong, grade 3 advisor ko. Nakakatakot o magalit pero nananaig pa rin ang pagiging pangalawang magulang niya sa amin. Ma'am Helen, grade 4 advisor ko. Diyos ko, naalala ko pa noon, sa tuwing late kami sa klase niya, doon kami nakapila sa labas at mag-squat. Worst palo sa kamay. Pero you know, that was discipline. And I thank you for doing that, ma'am. Kailanman, di nagiging mali kung ang intensyon mo sa mga students mo ay maging mabuting mag-aaral na may disiplina sa sarili kasi nagpapakita lang nun na concern tayo at mahal natin ang ating mga estudyante. Tama po ba? Ma'am Leda, grade 5 advisor ko, isa rin to sa mga kinatatakutan ko. Hanggang ngayon. Pag narinig ko palang boses dito, tarantang-taranta ako at pilit mag-behave sa loob ng klase. See? Boses lang yun pero grabe ang impact. Ganun siya magdisiplina ng estudyante. Sir Maris, ang guro ko sa Hekasi na ngayon ay Arpan. Magaling pa magturo at nalala ko pa noon na naglilinis kami sa park na yan. I forgot the name. Basta masaya yun. Ma'am Arlene, ang EPP teacher ko,
Daming skills na matutunan dito kay ma'am, pwedeng panghanap buhay. Isa rito sa mga magiting at mabait na teacher dito sa Calvary Elementary School. To my teachers, I salute you. You played a big part of who I am today. I thank you for that. Balik tayo sa kwento.